total monetary value nito, according to the group niga Yusek Lara, niga Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. Dagdag na 1,600 kilometers na concrete road o 4.7% pa ang ihahaba ng national road at 1,000 kilometers naman na dagdag haba sa asphalt overlays. Ito ang ilan sa maaaring magawa pa kung iaayos o itatama ang presyo ng construction material sa bawat proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, paliwanag ng kalihim, isa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ireporma ang presyohan ng materyales upang hindi na maulit ang malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaugnay nito, ay ipatutupad ng DPWH ang malaking tapyas sa presyo ng mga construction material matapos madiskubre ang overpricing sa ilang construction materials na ginagamit sa mga proyektong pang-imprastruktura. At ito ay gagawin na natin simula ngayon. This has never been done before to this extent. No? And I am here to give you the details of the initial pa lang ito bringing down of the cost of materials, starting with cement, asphalt, steel, gravel, sand, and other aggregates. Pero ngayon, mag-a-announce na ako ng mga ibababa nating mga materials base sa nakita natin na presyo sa merkado. Kaugnay nito, ipinauubaya na ng kalihim sa Kongreso kung saan ilalaan ang perang matitipid ng ahensya sa oras na maipatupad ang pinababang presyo ng materyales. We will leave it up to the wisdom of Congress what to do here. Pero ang napag-usapan ng budget hearing natin is magkakaroon ng parang provision sa GAA, sa General Appropriations Act, sa budget para alamin kung saan mapupunta ang savings na ma-generate nito sa 2026 national budget. Inihalimbawa ni Secretary Dizon ang sitwasyon sa Region 4B o Mimaropa. Ang halagaan niya per metric tons ng aspalto sa rehiyon ay umaabot sa mahigit 23,000 pesos. Ngunit matapos ang kanilang pagsusuri, nakita nilang maaari pala itong bilhin sa halagang mas mababa pa sa 6,000 pesos lang. Ibig sabihin, malaki ang naging diferensya o pagkakaiba ng presyo mula sa sinisingil sa aktwal na presyo sa merkado. Kaya nga ayon kay Secretary Dizon, sa pagtutok nila ngayon na ibaba ang presyo ng mga materyales at maitugma sa talagang presyohan sa merkado, malaki ang inaasahang matitipid ng DPWH. Sa kabila ng pagbaba ng presyo, tiniyak ng DPWH na hindi bababa ang kalidad ng bawat proyekto dahil ito mismo ang aktwal na presyohan ng kilala at mapagkakatiwala ang mga supplier ng iba't ibang malalaking kumpanya. This would really do a lot, to curb corruption, but still maintain quality. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi, di ba? No other reason. Sa presyong yan, dahil yung mga presyong nakita nyo, accredited suppliers lang yan. Accredited private suppliers yan. So, sisiguraduhin natin na kalidad pa rin ito, gaya ng direktiba ng, sinabi na rin niya sa direktiba ng Pangulo, pero dun sa tamang presyo. Paliwanag ni Secretary Dizon, isa lang ito sa reformang ipatutupad nila sa ahensya upang maialis unti-unti ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. It will not sacrifice quality. What it will do is curb corruption. Yun ang sinabi ng Pangulo natin kanina nung Webes bago siya umalis papuntang South Korea. Ngayon ay pinag-aaralan pa ng DPWH kung ano ang parusa o kaso na maaari nilang isampa laban sa mga mapatutunayang nasa likod ng overpricing ng mga materyales na ginagamit sa mga proyektong pang-imprastruktura. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.